Samantala, simula sa susunod na linggo, makatatanggap na ng mas mataas na bayad ang mga pasahero ng mga airline na hindi makakasakay dahil sa overbooking. Bukod pa yan sa refund para sa kanilang airfare. Saksi si Rafi Tima. Hindi na raw basta-basta pwedeng i-bump off o huwag pasakayin ng mga pinakahuling dumating na pasahero sa isang overbooked na aeroplano. Sa pinakabagong patakaran ay patutupad ng Civil Aeronautics Board simula sa susunod na linggo. Obligado ng i-refund ang ibinayad ng hindi pasasakaying pasahero. Bukod sa refund, itinaas na rin ang bayad sa bawat apektadong pasaherong hindi mapapasakay. Ibinibigay ang bayad na ito kung kasalanan ng airline ang pagka-bump off sa pasahero. Meron naman yung mga airlines na nagbibigay talaga niyan. Kaya lang, before the coverage of delays and cancellations, itong mga provisions na ito, nag-iiba-iba. So at least ngayon, meron ng minimum standard. At least, ang mga ito ang ibigay ninyo. So no more, no less than these standards. Kung madali naman ang flight ng lagpas sa 2 oras at kasalanan ito ng airline, obligado itong magbigay ng pagkain sa mga pasahero. At kapag nakansela ang flight dahil sa aberya sa airline, obligado ang mga carrier na bayaran ng pagkain, hotel accommodation, transportation at komunikasyon ng mga apektadong pasahero. This is just a stopgap. So this is just an update of what was already existing. But more policies are on the way. And we are also involving not just representatives of government agencies, but we're also involving the airlines themselves so that not only the passengers' rights will be protected and enhanced, but of course, we have to also develop the air industry. Hindi sakop ng patakaran ng mga delay o kanselasyon labas sa kontrol ng airline, gaya ng sama ng panahon. Pero ano man ang dahilan, kailangang abisuhan ng airline ang mga pasahero tungkol sa aberya. It will not work if we only concentrate on giving our passengers rights. No, we have to educate them also on how to travel by air. Kasi there are many passengers who are first-time air travelers. Nakonsulta na raw ang ilang carrier gaya ng Philippine Airlines at Cebu Pacific kaugnay ng bagong regulasyon. Pero wala pa silang opisyal na posisyon kaugnay nito hanggat hindi pa raw nila natatanggap ang kopya ng pinal na regulasyon. Ako si Rafi Tima, ang inyong saksi. Sa pagbubukas ng klase sa Lunes, problema pa rin ang kakulangan sa classroom sa ilang pampublikong paaralan. Kaya wag na raw magulat kung magkakaroon pa rin ng shifting sa mga klase hanggang gabi. Saksi si Cesar Apolinario. Madilim at nag-aapunan na ang marami, pero pauwi pa lang ang mga mag-aaral ng third shift ng mga pampublikong eskwelahan. Kasabay ng pagkagat ng dilim, ang pagtaas din ng peligro para sa mga batang pauwi sa kanilang mga tahanan. Kung susundin ang normal na haba ng klase para sa 3 shift, aabutin daw na hanggang alas 11 ng gabi ang huling klase sa Justice Cecilia Muñoz Palma High School sa Payatas, Quezon City. Kaya naman dito, 2 shift pa rin daw ang ipatutupad sa darating na pasukan. Kahit pa kasama sila sa mga paaralan sa Quezon City na pinayagang magkaroon ng 3 shift sa dami ng estudyanteng naka-enroll. Maraming mga bata dito, bagaman sila'y taga-Payatas lahat, ay naglalakad lang pauwi. No, pagpasok at pag-uwi dahil una walang pamasahe. Kung mayroon tayong panggabing klase, delikado, maaring magkaroon ng mga sakuna. Sa 2-shift system, hanggang alas 7 ng gabi lang daw mananatili sa compound ng panghapong estudyante. Yun nga lang, kumpara sa 3-shift system, mas marami ang bilang na estudyanteng kailangan nilang pagkasahin sa 30 nilang classroom. Kaya naman ang 18 sa 30 classroom nila hahatiin sa 2 at pagsisiksikan ng may 60 estudyante bawat section. Ang mga matitirang classroom na hindi hahatiin, paglalagyan naman ng 70 estudyante. Para ma-decongest sa mga paaralan, ang mga estudyanteng edad 18 pataas, pati mga working student at iba pang indigent o salat sa buhay, sa bahay na lang mag-aaral sa ilalim ng alternative learning system at papasok lang sa paaralan tuwing Sabado. Problema pa sa siksikang classroom, hindi matutukan ng guro ang lahat ng estudyante. Kapos din ang 30 silid-aralan ng San Diego Elementary School sa Barangay Batasan Hills para sa 6,000 nilang enrollees ngayong taon. Kaya para hindi rin mag-3 shift, hinati rin nila sa 2 ang 15 nilang classroom. Ang bawat dibisyon pagkakasayin ng 60 estudyante. Pero sa kinder, kapos hindi lang mga silid-aralan, kundi pati mga guro. Kaya 3 shifts pa rin sa antas na ito. Ang schedule po ng kinder ay from 6 to 9, then 9 to 12 at 12 to 3.
So pagdating po ng 3 ay umuwi na po. Ang problema po ay una ay kulang ng guro. At yung rooms ay pwede naman din na gawin nating paraan. Nakipag-usap na ang pamunuan ng eskwelahan sa barangay captain ng Batasan para gawa ng paraan ang kakulangan ng mga classroom. Pansamantalang ipahihiram ang compound sa barangay hall ng Batasan. Cesar Apolinario ang inyong saksi. At kapapasok lang po na balita, isa ng ganap na bagyo ang low pressure area sa bahagi ng Eastern Samar at magbabalik si Rida Reyes live mula sa Pag-asa. Rida! Tama yan, Vicky. Kapapasok nga lamang at kalalabas lamang nitong pinakahuling update nga nitong Pag-asa dito sa namuong LPA na kaninang inulat natin. At ngayon nga ay nabuo na siya bilang isang tropical depression at Ambo ang ipinangalan sa kanya. At sa huling update nga ng Pag-asa ay namataan ito sa layong 260 kilometers east of Borongan, Eastern Samar. At may lakas ito na 55 kilometers per hour malapit sa gitna na maximum sustained winds. At ang direksyon daw nito ay papuntang northwest sa bilis na 15 kilometers per hour. Sa mga oras na ito, Vicky, ay itinaas na ang signal number 1 sa probinsya ng Catanduanes at sa Samar provinces. At inaasahan nga na bukas ay patuloy itong kikilos sa direksyon naman ng east-northeast ng Tugigaraw City sa bilis naman na 340 kilometers per hour. Patuloy pa rin na pinag-iingat ang mga maapektuhang residente malapit nga sa silangang bahagi ng Luzon, kabilang na nga ang Bicol region sa mga posibleng pag-ulan. Lalo pa nga at inaasahan na magdudulot ito ng mas malalakas na pag-ulan, pagkulod at pagkidlat dahil nga hinihila nito at pag-iibayuhin pa ang southwest monsoon. At yan muna ang pinakasariwang balita mula rito sa Pag-asa sa Quezon City. Ako si Rida Reyes, ang inyong saksi. Sa mga nakalipas na taon, dumarami ang mga repeater sa mga public elementary at high school. Sila yung mga umuulit ng baitang dahil bagsak sa maraming subject. Ano nga ba ang ugat ng problema at paano ito matutugunan? Narito ang Saksi Special Report. Hirap pa rin sa simpleng math problem na ito ang 13 anyos na si Mel, di niya tunay na pangalan. First year high school na sana siya pero magre-grade 4 pa lang ngayong pasukan. Dahil sa paulit-ulit na pagbagsak sa karamihan ng kanyang mga subject, 3 taon siyang napako sa grade 1 at 3 taon din sa grade 3. Siya mismo, hirap daw at di naman ginusto ang kanyang sitwasyon. Kapag tinataas ko yung kamay ko, wala, hindi ko alam. Pinagtatawanan ako ng mga kaklase ko. Bobo daw ako. Ano sabi mo sa kanila? Sabi ko, wala naman bobo. Mahirap. Imbis na ano na siya sa ibang bawat ano ng pag-aaral niya, balik na naman siya sa dati. Sayang yung taon niya. Kwento ng kanyang teacher na si Ma'am Rosie, hirap makapag-focus si Mel sa kanilang klase na kadalas ay may 6 na pong estudyante. Mahina siyang makapick up ng direction. Hindi niya ganung madaling naiintindihan pag nagdi-discuss ako sa harapan. Kasi mas may iba siyang ina-attentionan eh. Ginagawa. Mahilig siya magtupi-tupi ng papel na ginagawa niyang eroplano, laruan, mga ganun. Hindi nag-iisa si Mel. Katunayan, tumaas ng 25% ang bilang ng mga repeaters sa mga public elementary at high school noong 2010 kumpara sa tala noong 2004. Pero naturingan mang repeater, hindi raw dapat sila binabansagang bobo o mahina ang ulo. Masama i-brand ang bata na bobo dahil syempre it carries some stigma and then it affects the self-esteem, the self-confidence, which makes the child actually perform less in school. Una-una, hindi tayo dapat mag-discriminate sa mga bata. Hindi dapat sila ay itabi na lang, di ba? Dahil sila ay nahuhuli o kaya mahina sa klase. Ang dapat nga ang gawin ay sila ay mas tulungan pa. Ayon sa mga eksperto, dapat daw tukuyin kung ano ang ugat ng mababang grado at tulungan silang makaagapay. Sa kaso ni Mel, laro at madalas na panonood ng TV ang balakid umano sa kanyang pag-aaral. Nakakatamad. Mag-aano ng babasahin. Kakatamad. Nood ang TV. Di ko na maaalala. Pagkatapos tulog na. Kailangan supervised yung use ng internet. Pangalawa, games should not be allowed except as a reward after work, after studying.
Payo naman sa mga guro, maging sensitibo sa mga kalakasan at kahinaan ng estudyante at maging creative sa presentasyon ng mga aralin. At sa halip na parusahan o sermonan ng mga di makasabay, engganyuhin sila sa pamamagitan ng positive reinforcement o reward-based discipline tulad ng papuri sa ipinapakitang improvement. Sa bahagi naman ni Teacher Rosie, nangako siyang itutuloy ang one-on-one remedial class nila ni Mel 3 beses kada linggo. Binibigyan ko siya ng remedial para matuto ang bata. Ma-develop yung skills nila, lalo na sa age niya. Kasi palagi nga siya naiiwan. Gusto ko na po magbagong buhay para matulungan ko nanay ko sa gawain. Pero sa ganito ba namang siksikan, kakulangan ng mga silid-aralan, pati na guro sa mga pampublikong paaralan, hamon ang ganap na tumutok sa mga araling magpapalawig ng kaalaman. Kaya naman ang problema ng mga repeater, hindi lang problema ng mga estudyante at kanilang mga magulang, kundi pati na ng buong sistema. Huwag lang natin lagay sa mga bata ang burden. Ang edukasyon kasi ay karapatan ng bawat bata. Diba? At responsibility yan ng lahat. Ako si Maki Pulido, ang inyong saksi. At saksihan mamaya. Pagdinig sa petition for bail ni dating Pangulong Arroyo na antala dahil sa nawawalang testigo. Mga tip sa mga college student para maging fashionable sa pagbabalik eskwela. Alamin. At sa showbiz saksi, premyadong Chinese actress Zhang Ziyi pinabulaan ng sangkot siya sa prostitusyon. Huwag bibitiw. Sama-sama pa rin tayo magiging saksi.